Hello mga kaibigan, magandang gabi. Gabi na pero nakasalamin pa rin ako, no? Hindi pa na masyadong gabi. So, mayroon ako ulit i-share sa inyo, no, na napakagandang bagay na pwede nyong pag-isipan at pwede nyong isabuhay, no? Ito tungkol pa rin sa mga nagmamaneho sa kalsada. Dahil ako nga, rider din ako eh. So, ito, na-realize ko to sa kalsada habang ako nagmamaneho, no? Na-realize ko yan na, di ba, maraming kumakat sa atin sa kalsada, no? Yung biglang tatawid, bigla tayong makakat, biglang dadaan sa harapan natin. Kadalasan ano nang ang ginagawa ng tao, nagagalit, di ba? Nagmumurahan, nagsusuntukan pa, di ba? Hindi nila talagang kasi, yan na naman, ulitin na naman natin, ego kasi yan eh. Talagang ayaw magpatalo eh. Yung galit, yung init ng ulam pinapairal na produkto ng ego natin. So, sa akin, maraming beses na rin akong naka-experience ng ganyang kinakat ako. Na muntik ko na mabangga, muntik ko na masagi talaga, talagang iinit talaga ang ulo mo. Pero ako hindi ko pinapakitang galit ako. So, ang ginagawa ko, kung alam nyo kung bakit, ito siguro, pagtatawanan nyo ako kung maririnig nyo to o tataas ang kilay nyo. So, ang ginagawa ko, alam nyo kung anong ginagawa ko dyan? Kapag kinat ako, mula nung naisip ko na, ito ay pagiging stoic din, no? Stoic na pag-iisip, no? Pagiging wise. Nung naisip ko na dati nagagalit din ako, napipikon din ako, pero hindi ko pinapakitang napipikon ako sa kumat sa akin, ang ginawa ko, binaliktad ko. Pag may kumakat sa akin dyan sa kalsada, nagpapasalamat ako ng lihim. Sa isip ko lang. Alam nyo kung bakit? Kasi, pinapractice niya tayo, pag kinat tayo ng isang tao, pinapractice yung bilis nating rumisponde sa biglaang pangyayari. Yung reflex natin. Hindi ba napakagandang bagay yon? Kapag kinat ka at bigla kang napapreno, ibig sabihin mabilis ka pa palang rumusponde sa mga biglaang pangyayari. O hindi ba? Hindi mo ba papasalamatan yung taong kumat sa'yo? Imbis na murahin mo, imbis na magsuntukan kayo? Di ba? Baliktarin mo yan. Ganyan ang pagiging mag-isip ang mga stoic na tao. Ganyan sila mag-isip. Imbis na yung magandang bagay sa pangit na pangyayari ang tinitingnan nila. Di ba? So, naisip ko yan, no, na baliktarin na lang na imbes na magalit ako, murahin ko. Sabagay, hindi naman ako mahilig magmura sa public na ano eh, kasi hindi ko kilala yung tao eh. So, yun, binaliktad ko yung pangyayari na yun. Kasi napapractice akong rumusponde sa biglaang pangyayari sa kalsada. So, bumibilis ka. Hindi ba? So, dapat pinapasalamatan natin yung taong kumat sa atin. Hindi na natin inaaway. Hindi na natin minumura. Hindi ba? Kasi pag napaaway ka dahil sa kinat ka lang, di ba? Saan makakarating na naman yun, di ba? Either na nasaktan mo siya o masaktan ka na, walang nananalo doon. Pareho kayong talo. Hindi ba? Kasi, uulitin ko na naman, no? Kapag tayo nagagalit, hindi tayo yun eh. Yung ego natin, yung nagmamaneho sa kasalukuyan na yun, hindi tayo doon. Hindi tayo yun. Di ba? Napansin mo ba kapag nahumupa na yung galit mo, nagsisisi ka sa nasabi mo, sa nagawa mo, kasi nga hindi ikaw yung taong galit ka. Hindi ikaw yun, yung ego mo yun. Yun yung nasa command, hindi ikaw, wala na yung utak mo. Ito na yung nangingibabaw, yung galit mo, yung ego mo, yung yabang mo, yung init ng ulo mo. Ito na, hindi na yung utak mo nangingibabaw. Kaya di ba, kapag nahumupa na yung galit natin, pinagsisisihan natin yung ginawa natin, yung sinabi natin, yung sinuntok natin, yung sinipa natin, yung inaway natin, nanggagalaiti ba tayo? Dahil bakit ko nagawa yun? Di ba natatanong yun? Kasi nga hindi kayo yun. Kaya dapat nyo maintindihan yun na ang galit ay hindi katapangan. Ang galit ay kahinaan. Ang galit ay mali. Yun yung sabi ng mga Stoic philosopher. Ang galit nga ay hindi kahanga-hanga. Although, kapag galit ang isang tao, ay mukhang matapang, di ba? Pero hindi. So, yun yung dapat nating isaalang-alang sa araw-araw nating pamumuhay, lalo kung nagmamaneho tayo. So, yun yung topic natin, no?
Kapag may kumat sa atin, pasalamatan natin. O ngitian na lang natin. Di ba? Ngitian natin at pasalamatan natin. Pasalamatan din natin ang Diyos at hindi tayo umabot sa banggaan. Ibig sabihin, napakabadis mong rumisponde sa biglaang pangyayari. Hindi ba napakaganda yon? Na-discover mo na mabibilis ka. Tsaka, pag nakat ka, di ba? Nagigising ka. Di ba? Pag umalis ka na, nagigising ka, nagiging alerto ka sa gilid mo. Sa likod, sa harap, sa gilid. Hindi mo ba pasasalamatan sa yung taong prinactice yung reflex mo, yung bilis mo, tsaka ginising ka, imbis na murahin mo? Sige nga, sabihin nyo nga sa akin sa comment kung mali ako. So, ayan lang po mga kaibigan. Maraming salamat at sana mayroon na naman akong na-share sa inyo.